sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y nawalang alinlangan. Isang pusong tumitibok, Lord, ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, O Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri na sa'yo lamang, O Jesus. Amen. Sa kanya lang lahat na kaluwalhatian. Tapos nalibigay ko po sa ating pastor kung ating kalagitnaan sa kanyang mga mensahe. Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Ama, pupuri ka namin, dinadakilang yung panay ng pangalan dahil sa gabi ito. Ikaw ang karapat dapat itaas, luwalhatiin, dakilain. Wala pong malaking tao sa amin, maliit na tao. Para sa iyo, lahat po ng iyong mga anak ay mga anak mo. At lahat ng iyong mga nilalang ay binibigyan mo ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita. Amang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong presensya, hinihiling, maging sa sandaling ito kung sakali po may bagay pa na hindi kalugod-lugod sa iyong presensya. Yes, Lord God. Mga pagsalansang, ipagpatawad mo ang aming mga kasalanan. Yes, God. At bilang yung mga anak, amin din pong dinideklara ang pagpapatawad sa mga nagkasala rin sa amin. Salamat Ama, totoo pa rin ang iyong salita, ang iyong pangako, na ikaw ang Diyos na laging handang magpatawad. Father God, pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng iyong salita, pangangaral, pagtuturo. Ang pangangailangan ng iyong mga anak ay tugunan po ninyo. Amin pong hinihiling na pagpalain mo, hindi lang po kami na narito, maging ang manonood ng video na nire-record po namin ngayon. Mga kapatiran at mga sumusubaybay sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng mundo. Salamat Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong anointing, Lord God. Hallelujah. Basbasan mo po kaming lahat. Hinihiling namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. Makakaupo po muna tayo mga kapatid. Magandang araw sa ating lahat. Amen. Alam kung paano magsisimula. So, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na pasasalamat pa totoo kasi binigay niya po ng tagumpay yung kanyang misyon. Misyon ng mga kapatiran. Alam ko po kasama kayo doon kasi kung hindi rin kayo nananalangin para sa Masbate, kung walang nananalangin para sa mga kaluluwa sa Masbate, alam ko mas una po kayong may burden sa mga kaluluwa sa Masbate kasi kayo ang taga Masbate. So actually para alam niyo po, nung na-meet namin sila Pastor Peru, sila Sister dun sa Maynila, nagkaroon na po kami ng desire ni Brother Giselle pumunta dito sa Masbate. So anyway, nag-try
nag-reply na mag-contact at lahat. Tapos, parang tumakbo ang kalahating taon. So anyway, na-share ko na dati yun. Bago nag-reply si Pastor, kasi yung palang messenger niya ay anak niya ang tumitingin. So anyway, salamat sa Panginoon. Kasi bago po kami pumunta ng Masbate, madalas kami sa Pulan. So, nagbibiruan nga kami ni Brother Giselle. Natatanaw namin. Kumbaga, di ba? Parang isla lang ang makikita mo. Pero sabi namin, kailan kaya tayo makakapunta doon? Tapos, tanong siya ng tanong sa akin, nag-reply na ba si Pastor Peru? Sabi ko, wala pa rin. Tapos, actually, tinatanong namin si Pastor Nestor. Paano pumunta rito, etc. So anyway, walang, ibig sabihin, hindi pinagkaloob ng Panginoon. Anyway, paisiin ang kwento, nakarating nung nakaraan. At salamat kay Lord. At nung nakarating dito, nung nakaraan, pangalawa po ngayon, di ba? Dito sa inyo. Pero sa Masbate, hindi ko alam kung nakalima na yata, pang-5 yata ito ngayon. Pero biyaya ng Diyos, mga kapatid, kasi nung ikalawang punta namin dito, so nagbunga ng 2 kaluluwa na, kumbaga, tinaniman na ni Pastor Fred ng tamang turo. Kasi ganun, kailangan may magtatanim. So, tapos pag tumubo, ang tinutukoy ko, si Pastor Fred, tinaniman nila Pastor Peru sa pag-share ng tamang turo. And finally, actually, ano pa nga struggle pa nga Anyway, kasi pag kinuwento ko, hahaba. Pero salamat kay Lord, nag-decide si Pastor Fred, pati yung kanyang elder, si Brother Rap. Asawa niya pa. Hindi pa po, kasi dalawa pa lang, hindi, nung una. So, silang dalawa pa lang. Ang una, sa 2 soul ang sumunod kay Lord. So, si Pastor Fred at si Brother Rap. Tapos, sa Diyos uli ang kapurihan, kahapon, 6 na kaluluwa. Amen. So, sabi ni Brother Branham, nagpabautismo po. Opo. Tama, nagpabautismo. Kasi yun ang unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. So, sabi ni Brother Branham, 1 kaluluwa ay 10,000 sanlibutan. 1 soul is 10,000 words. So, anyway, salamat kay Lord. Patuloy niyo pong ipag-pray. At sa puso ko, nakikita ko po na yung desire ng inyo pong mga manggagawa, Pastor Peru at si Sister, kayo rin ay magka-come to pass na yung mga kaluluwa na nakatalaga ay talagang mahahanap na. Pero kung yung 6 na kaluluwa kahapon, sila na yung huling binhi, mas maganda. Amen. Mas maganda in a sense na uwian na. Kumbaga, hindi naman sa nagmamadali tayo, pero ang importante magawa ang kalooban ng Diyos. Amen. Okay, so to be honest po sa inyo mga kapatid, tinanong ako kanina ni Brother Ronald, prepare ka naman siguro, Pastor. Sabi ko, alam ko ganun din si Pastor Peru at ang mga manggagawa ng Diyos. Nagpe-prepare lang po kami. Ibig sabihin, nag-aaral, nananalangin. We pray, we study. At sa pagtayo sa likod ng pulpito, minsan yung inihanda namin na gusto namin ituro, ayaw ng Panginoon. Sabi ni Brother Branham, ang gawain ngayon ng Panginoon, ito ay isa ng, hindi na ito, actually sabi niya nga, hindi na nga ito church eh. So, familiar kayo. Sabi, hindi ko na kayo tinatawag na church. Tinatawag ko kayong bride. Okay, so anyway, anong pinagkaiba ng church sa bride? Tandaan ninyo na si Jesus Christ ay bridegroom, nobyo. Ang ating Panginoong Kristo ay nobyo. Sabi niya,
Hindi ko na kayo tinatawag na church, kundi tinatawag ko na kayong nobya. So, paandarin ninyo ang inyong spiritual na pag-iisip. So, ganun po tayo. So, anyway, basa muna tayo ng salita ng Panginoon at manalangin kayo na si Lord ang magturo, hindi ako. Amen. Glory. Kasi pag ako nagturo, sabi ni Brother Branham, lecture yun. Magle-lecture ako sa inyo. Pero ayaw ko pong magturo. Ayaw ko na ako ang magtuturo. Alam ko ayaw nyo rin yun. Gusto nyo si Lord ang magturo. Okay? So, unang Korinto 16. Okay, siguro isang verse lang and then tingnan natin ang pag-flow ng Panginoon. Okay, 1 Corinthians 16:14. Sabi ni Brother Branham, pagka inaawit ang pambansang awit, anong ginagawa ng mga tao? Matayo. Nagsisipag tayo. Pag pinaasan salita ng Panginoon, mas lalo tayo dapat tumayo. Amen. Okay, mabilis na pagpapaalam. Nagpapaalam po kami, Panginoon, sa pagbasa ng iyong banal na salita. Dalangin namin, makuha namin ang iyong kaisipan mula sa bukas na aklat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. 1 Corinthians 16:14, dahil nakatayo na kayo, itutuloy ko na po. Sunod-sunod. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Amen? Pinamamanhid ko nga sa inyo, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang sambahayan ni Estepanas ay siyang pangunahing bunga ng Akaya at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal, na kayo'y pasakop naman sa mga gayon at sa bawat tumutulong sa gawa at nagpapagal. At iginagagala ko ang pagdating ni Estepanas at ni Fortunato at ni Acaico, sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. Sapagkat inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo, magsingilala nga kayo sa mga gayon. Binabati kayo ng mga iglesia sa Asya. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca, pati ng iglesyang nasa kanilang bahay. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid, kayo'y mga batian ng halik na banal. Ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. Ang aking pag-ibig kay Kristo Jesus ay sumainyo nawa ang lahat. Siya nawa. Makakapupo tayo pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ngayon na-realize ko nung binasa natin ang salita ng Diyos. Okay, mga kapatid. So, meron kayong Bible. So, siyempre, Tagalog, Bisaya. Pero kasi may binasa tayo na wala yung salita na nais ko makita natin sa Tagalog na nasa English. Okay, anyway, papakita ko po sa inyo sa English version, verse 15. Okay? So, basahin ko lang po. 1 Corinthians 16:15. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is the first fruits of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So yung salita po kasi na wala sa Tagalog. Okay? Yung salitang addicted. Sa tingin ko, alam niyo naman yung salitang addict, di ba? Oh, brother. Sabi ni Paulo, yung mga kapatid na to, naging addict sila sa ministry.
Kasi, sa maniwala kayo sa hindi, lahat ng tao adik. Lahat ng tao adik. Depende kung saan ka adik. Depende kung saan ka na-addict. May na-addict sa teleserye. Anyway, hindi ko na pupuntahan yan kasi sayang ang oras eh. Okay? Pero gusto na natin puntiryahin na napansin ni Pablo, pwede ka pala maging addict sa ministry. Pwede ka pala maging addict sa ministry. Sabi, naging addict sila. Actually, sabi ni Pablo, kasi sa English, they have addicted themselves to the ministry of the saints. Inaddict nila yung sarili nila sa ministry ng mga banal. Amen. Okay? Kasi kahit si Brother Branham nagtuturo, marami ng ministry, mali na ang focus. Sabi, hindi naman tayo sinabihan ng Panginoon na magtayo ng eskwelahan. Diba? Ng hospital, ng maganda lahat yon. Maganda lahat yon. Pero ang salita ng Panginoon ay nagtuturo na huwag kalilimutan ang ministry saan? Sa mga banal. Ministry sa mga banal. Ministry sa saints. Naintindihan ba natin, naririnig natin? Ministry sa mga saints. Nandito ba ang mga saints? Amen. Sabi ng, siguro may nag-iisip, paano naging saint? Hindi ba ang saint kailangan mamatay muna? Tapos pag namatay na, pag-aaralan yung buhay, imbisigahan ba? Yung Pedro na yan, na taga Cebu, at naglingkod sa Diyos, imbisigahan natin ang buhay niya. Tapos sabi nung konseho sa Vatican, magmula ngayon, atin nang dinideklara na si San Pedro Calunsod ng Cebu ay santo. Gawa ng rebulto. Kilala niyo si San Pedro Calunsod? Isa pa, dalawa ang, alam niyo ba na may dalawang saint ang Pilipino? Si San Lorenzo Ruiz. Ewan ko, nadagdagan na yata. Pero yun ang aking alam. Pero yun ang alam nilang saint. Pero dito, bibilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito lang ang dami ng saint eh. Amen. Ang Bible nagtuturo, ang totoong saint, buhay. Ang Bible po ang nagtuturo. Ang Word of God. Sabi ng salita ng Diyos, ang totoong banal, buhay. Amen. Okay, ngayon, kung meron sa inyo na iniisip niyo, saint din ba ako? Okay, kung babasahin niyo ang Bible, lalo yung mga sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, alam ba sa Epeso, sa mga banal sa Epeso, si Pablo po ay sumulat, at ang sinulatan niya, mga taong totoo at buhay na nasa lugar na kung tawagin ay Epeso. So, halimbawa, kung panahon natin, yung panahon ni Pablo, at dito siya nagmi-ministry. So, wala siya ngayon dito, pero nagpadala siya ng sulat. Ang sulat ay magiging ganito. Isinusulat ko ito sa mga banal sa kabasaan. Nag-chat ba kayo sa Messenger? Sino nag-chat sa Messenger? Hindi mahiya. Ako rin nag-chat sa Messenger. Nagte-text. Diba? Okay. Anyway, nagte-text ka ba sa patay? Nag-chat ka ba sa patay? Hindi. Yung Bible po, kasi akala natin ang Bible ay para bang isang mahiwagang aklat. At minsan nga kung isipin mo paano ka susulat sa patay? Kasi kung ang totoong banal, patay na. Bago maging saint, maging banal. So kung yun ang kaisipan, ibig sabihin, lahat ng sinulatan ni Pablo ay
Mga patay. Kumbaga, kung ita-translate natin sa ating panahon, nagchat-chat ka sa patay. Buti na lang yung chinat ko bago kami pumunta rito. Buhay! Ano lang, na traffic lang. Hindi lang nabasa. Walang problema. So, naiintindihan natin. Ngayon, bilisan natin. Paano nako-consider na banal ang isang tao? Paano mo masasabi na ang isang tao ay banal? So, yung mga kapatid, alam nyo na banal kayo, tama? Amen. Si sister lang ang nag-aim. Si sister lang yata nakakaalam na banal siya. Mga kapatid sa Panginoon, kayo ba ay nananampalataya na kayo ay banal ng Diyos? Amen. Yun, dumami. Okay, matakot. Okay, naiintindihan ko. Kasi minsan, ang isip natin, paano ako naging banal? Nagkakamali pa ako. So, ibalik niyo sa akin. Ikaw ba, Brother Bonnie, hindi ka na ba nagkakamali? Mga kapatid, kung hindi na ako nagkakamali, hindi na ako mananalangin. Kanina nanalangin ako, di ba? Narinig niyo ba? Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Araw-araw, sister. Teka. Parang nakakalito. Banal ka, tapos nakakagawa ka ng mga kasalanan? Okay. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Pagpaumainin niyo po, babasahin ko sa English. Anyway, naiintindihan niyo naman. Simple lang din ang Bible. Ephesians chapter 4. Okay, magsimula tayo sa verse 11. Sabi ng Bible, ang Diyos ay nagbigay. Ephesians 4:11. Nagbigay siya ng 5. Apostol, propeta, pastor, evangelista, guro. Amen? Okay, so, binigay ng Diyos ang 5 gifts. 5 kaloob para sa church. Okay, so, kala ko ba bright? Okay, anyway, for the purpose ng understanding. Binigay para sa mga anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, anong dahilan? Verse 12. Sino ang... Okay. Humingi ng tulong. No? Sige, pakibasa po, Pastor. Pastor, Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. So, fivefold ministry. Hindi ako ipapatawag ng pastor, pero ang akin pong nakita na gift na binigay sa akin ng Panginoon ay pagiging pastor at meron ding gift ng pagtuturo. Okay, ngayon, ang mga tumatayo sa likod ng pulpito, isa sa 5. Okay, anyway, ano daw ang dahilan? Sabi ng binasa ni Pastor Pero, kami ay nangangaral nagtuturo para ang mga banal ay masakdal. Amen. Okay. Kontiryahin na natin, anong sinasabing perfect? Ang gusto lang sabihin ng Bible na perfect o sakdal ay mag-mature. Okay? So, kahit na ikaw ay kinikilala bilang banal o santo ng Diyos, kinakailangan ng fivefold ministry para sanayin ang mga anak ng Diyos. Okay? So, ngayon, kung wala itong 5 na to, hindi masasanay, matetrain, maihahanda ang mga banal. Saan ba tayo hinahanda? Ba't ba kailangan ihanda? Ano yung pinaghahandaan? Rapture, nanay, di ba? Rapture. Ang rapture kasi, hindi yan magic. Kasi sa denomination, okay, anyway, sa ibang turo, ang rapture, kahit na anong sama mo, anong sama na ugali mo, kumbaga, yung wala pang magbabago, dati kang lasing ka pa rin,
dati ka siguro ka pa rin. So lahat ng masama, na walang pagbabago, tapos biglang rapture, bilang parang magic. Oh, kasama ka na sa rapture, may iwan yung damit mo. Kasi dahil tinanggap daw si Jesus Christ, Panginoon, tagapagligtas, kasama sa rapture. I believe, hindi yun uubra. Hindi pwede. Hindi pwede na hindi ka pa nababago, mararapture ka. Kasi ang Bible nagsasabi na Romans 12 verse 2, ang anak ng Diyos, pag ikaw ay naging anak na ng Diyos. Okay? Teka. Naging anak ng Diyos? Ibig sabihin dati hindi anak ng Diyos? Ito mahirap eh. Kinokontra ko sarili ko eh. Okay. Now, kasi po, kailangan maging ano tayo, eksakto. Eksakto. Anyway, basta manalangin kayo. Okay. Ang anak ng Diyos, hindi mo pa alam na anak ka ng Diyos, anak ka na ng Diyos. Amen. So kung meron dito na hindi nyo alam na anak kayo ng Diyos, ganun lang yon. Marahil hindi nyo pa lang po alam na anak kayo ng Diyos, pero anak pala kayo ng Diyos. Okay, kasi, pag-usapan natin ng Diyos. Ano ang katangian ng Diyos? Pinakamahalagang katangian ng Diyos. Marami siyang katangian, pero pinakamahalagang katangian ng Diyos ay eternal o walang hanggan. Walang simula, walang wakas. Forever. Ang Diyos ang may forever. Okay, ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi pwede na dating hindi ka anak ng Diyos, tapos sinirang ka ni Brother Bonnie, tumanggap ka sa Panginoon. Tapos sasabihin ni Brother Bonnie, ngayon anak ka na ng Diyos. Kahapon hindi ka anak ng Diyos, ngayon anak ka na ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagiging anak mo ng Diyos ay nagsimula, at lahat ng may simula ay may tapusan. Kaya nga kinontra ko na sarili ko. Amen. So sabihin niyo, paano yun? Sabi nung pastor na nagpabautismo kahapon, sa Diyos nga ang kapurihan, pastor ng Church of Christ, sumunod sa katotohanan at nagpabaptize. Sa tamang mensahe. Okay? Sabi niya, mabibiyak ang ulo mo. Kasi yung dating alam natin at dating turo, sa saradong aklat, okay? Closed book. Ang sarado hindi yung aklat. Ang sarado yung tamang pangunawa. May pangunawa pero mali. Sabi ni Brother Branham, okay? Bilisan ko na lang. Lahat ng tao nagsisimula sa tinatawag na makataong pangunawa. Tao ka, di meron kang makataong pangunawa. Pero ang makataong pangunawa, hindi ubra para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Amen. Kasi, kaninong salita yan? Yung Bible. Kaninong salita ang Bible? Sa Diyos. Amen. Kung yan ay salita ng Diyos, ang kaisipan niyan ay kaisipan ng Diyos. Hindi mo pwede yan maunawaan ng makataong kaisipan dahil yan ay maka-Diyos na kaisipan. Amen. Okay, makataong kaisipan. Kaya nga, kahit marunong ka magbasa, nag-aral ka, master mo ang English, master mo ang Tagalog, o ano man ang master mo na language, naiintindihan mo. Pwede mo talaga maintindihan ang Bible. Pero, sa Diyos kaya yung pangunawa na nakuha mo. Sabi ng Proverbs 3:5. Sino makaka-quote? Kawikaan 3:5. Sa yung cellphone nyo, may mga cellphone kayo. Oo, huwag kayo matakot. Hindi ko sisermonan kayo sa cellphone nyo. May cellphone din ako eh. Bukas nga yung cellphone Sa ko yung cellphone nyo, nag-video. dahil mas madali ano ba? Proverbs 3:5. Sige, kung sino na makakita, basahin please. Ano ba? Okay. Proverbs 3:5. Wala pang kuryente.
Sabi dito mga kapatid, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Sabi ng propeta ng Diyos, Brother Branham, ang tao nag-iisip sa dalawang paraan. Dito at dito. Naglalaban yan. Naglalaban. Naglalaban, brother, no? Naglalaban yung pag-iisip dito at saka pag-iisip dito. So, tatanungin niyo, nag-iisip ba dito? Meron bang gumagana ditong utak? Di ba puso yan? Ano nag-iisip ang puso? Sabi ng Bible, kung paano iniisip ng tao sa kanyang puso, magiging ganun siya. As a man thinketh in his heart, so is he. Okay, sabi ko bibilisan eh. Pero, I believe, kinokontrol ako ng Panginoon. Kasi kung bibilisan natin, baka maligaw na kayo eh. Baka, teka brother Bonnie! Ang layo mo na! Okay, paano nag-iisip ang puso? Tulungan niyo ako. Di ba ang puso? Dug. Tumibok heartbeat, may heartbeat. Tumitibok ang puso. Hindi naman nag-iisip. Okay. Turo rin ni Brother Branham. Okay, sige. Medyo segunda. Parang sasakyan. Bilisan natin ng konti. Okay. Sabi ni Brother Branham, yung literal na puso na tumitibok, na tuklasan ng siyensya na may bahagi doon na parang maliit na kwarto. Compartment. Okay? Quote yun. So anyway, sabi, hindi alam ng science, sabi, ano ba yun? Hindi nila maintindihan. Bakit merong space sa heart na walang dugo, walang kung ano, pero may space? Okay? Anyway, paiksi ng kwento, alam nyo ba na doon nakatira ang kaluluwa mo? Amen. Kaya pag namamatay ang tao, ano sabi ng doktor? Inatake sa Puso. puso. Pero hindi nila alam, may nag-utos sa taas, uwi ka na! Amen. Umalis ang kaluluwa, tumigil ang pagtibok ng Puso. puso. Atake sa puso. Tigok! Kaya, pag hindi maayos ang relasyon mo sa nag-uutos sa kaluluwa na nakatira sa puso, ayusin mo na. Baka pauwiin ka ng hindi oras. Pwede bang pauwiin ng hindi oras? Si Brother Branham nagsabi, may quote, untimely death. Okay, anyway. So, ang nag-iisip sa puso ay ang kaluluwa. Sa totoo, mas nasusunod ang kaluluwa mo sa iniisip mo. Ang may control sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, ay ang iyong kaluluwa. Ang problema, pag ang kaluluwa ay hindi na-convert, saan ka dadalhin ang kaluluwa mo? Saan ka dadalhin ang puso mo? Nakita niyo, ang Bible nagtatago eh. Sabi ng Bible, puso. Ngayon napunta na tayo sa kaluluwa. Kasi, ayaw ng Diyos maintindihan nang walang binhi ang kaluluwa. Binhi ng Diyos. Okay, napunta naman tayo sa binhi. Hindi lahat ng tao may binhi ng Diyos. Amen? Sa mga believers, alam niyo yan. Dapat alam niyo. Lahat ng tao may kaluluwa. Pero hindi lahat ng kaluluwa may binhi ng Diyos. Katulad ni Cain, katulad ni Abel. Kaninong anak nga si Cain? Sino ang tatay ni Cain? Serpente. Serpente. Ano ang serpente? Hayop. Amen. Ang
serpente ay hayop. So, si Cain ay anak ng hayop. So, kaninong anak? Si Abel. Sino tatay ni Abel? Si Adan. Amen. So, alam niyo naman, si Adan ay Anak ng Diyos. hindi lang siya tao, kundi anak ng Diyos. So, kung si Adan ay anak ng Diyos, lahat ng anak ni Adan bilang anak ng Diyos ay mga anak din ng Diyos. So, meron palang nabuhay sa ibabaw ng lupa na nagsimula kay Cain na bagamat may kaluluwa, subalit ang kanyang magulang ay hayop. Amen. Serpente. Serpente. Pero, kinakailangan ng Diyos, bigyan na siya ng kaluluwa. Okay, bakit? Ano pinagkaiba ng serpente sa tao? Ang serpente, dahil siya ay hayop, katulad ng lahat ng hayop, dalawa lang, katawan at espiritu. Kaya kung meron kayong pet, minsan yung mga pati, minsan magtataka ka, pati pet, anyway, nasa kanila yon, bibigyan ng funeral service at lahat. Tapos meron pang libingan. At so, anyway, at talagang yung attachment sa nag-aalaga, ganun na lang. Iniwan mo na ako. So anyway, pero walang hayop. Listen, walang hayop na may Kaluluwa. kaluluwa. Okay? Ang pagkakaiba lang ng serpente, pag tumayo yung serpente dito, katabi ko, hindi nyo alam sino ang hayop, sino ang tao. Kasi parehong-pareho kami. Yung original na serpent, ha? Ganun pala yun. Okay. Yun ang totoo. Kaya nga, nung nagkasala na, tsaka palang sinumpa ng Diyos, mapula ngayon! Gagapang ka na! Amen. Dati ang serpente, may kamay, may ulo, may paa. Naintindihan ninyo? Hayop, pero walang kaluluwa. Pero yung naging anak ng serpente kay Eva, obligado ang Diyos na bigyan na ng kaluluwa. Pero hindi obligado ang Diyos na bigyan niya ng buhay niya ang kaluluwa ng anak ng hayop na serpente. So, maraming tao ngayon sa ibabaw ng lupa, may kaluluwa, pero walang buhay o binhi ng Diyos. Kaya kahit anong share mo, sabi ng Bible, sabi ni Brother Branham, sabi... Natawanan ka pa, sister? Oo. Totoo yan. Sa kanila walang dating. Kasi ano sila? Hayop na naging tao. Pangit lang sa... Ano yun, no? Ang lahi ni Adan. Ano ba tayo? Anak ng Diyos na naging tao. Isang araw, lubos na tayo magiging anak ng Diyos. Pero walang pasubali. May bahagi sa atin na anak ng Diyos. Ano ang bahagi sa atin na anak ng Diyos? Anong bahagi sa inyo? Kayong mga banal. Bakit kayo banal? Kasi mabait kayo? Bakit kayo banal? Kasi sinusunod namin si Brother Branham, hindi kami nagpapagupit ng buhok, mga sisters. Kayo mga lalaki, umiiwas kami sa kasalanan, anak kami ng Diyos. Hindi! Hindi tayo anak ng Diyos dahil tayo ay gumagawa ng anak ng Diyos. Diyan nalilito ang marami. Ginagaya nila ang anak ng Diyos. Kaya kami sa malilito kasi sino anak ng Diyos, sinong hindi. Ikaw at ako ay anak ng Diyos dahil tayo ay may buhay ng Diyos. Amen. At ang buhay ng Diyos, wala sa katawan. Ang buhay ng Diyos
wala sa pag-iisip. Ang buhay ng Diyos, hindi ang kaluluwa mo. Ang buhay ng Diyos ay ang kanyang buhay sa iyong kaluluwa. Amen. Amen. Kaya minsan, masyadong mabigat pa tayo sa ating sarili. Para bang mas matindi pa tayo sa sundalo eh. Now, okay din yun. Kasi sabi ng Bible, itrain mo sarili mo. Okay. Kung anak ka ng Diyos, Kasi naman sa akin. ang anak ba ng Diyos perfect? Ang anak ba ng Diyos ganap? Sakdal. Perfect. Walang pagkukulang, walang kasalanan. Amen? Amen. Amen. Okay, silipin nga natin yung anak ng Diyos. Ephesians 1:4. Ito yung anak ng Diyos eh. Ephesians chapter 1 verse 4. Ito yung anak ng Diyos. Patient. Ephesians 1:4. 1-4. Chapter 1 verse 4. Walang gustong bumasa? Patient. Patient. Okay, Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi dito, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ang anak ng Diyos, pinili na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Ibig sabihin po, di ka pa nabobosad ka ng nanay mo, anak ka na ng Diyos. Amen? Amen. Wala ka pa dito, anak ka na ng Diyos. Mawawala na to, anak ka pa rin ng Diyos. Eh bakit nakatingin ka dito? Isang bagay na dapat natin matutunan. Tinuro ng Diyos sa kanyang propeta na dapat natin matutunan. Sino yun? Nung sabi ng Diyos, papalitan ko ng hari. Sabi niya, propeta, pumunta ka sa pamilya ni Jesse. Pamilyar kayo sa kwento. Okay? Sa inyo, punta yung propeta. Sabi niya, Brother Jesse, isa daw sa anak mo magiging hari. Susunod na hari, papalit. Papilahin mo. Pila yung mga lalaki. Anyway, yung propeta ng Diyos, may dalang langis. Kasi ibubuhos yon. Kung sino ang sabihin ng Diyos, yan ang napili ko. Anyway, pili siya. Sabi niya, ito mukhang hari. Lapit siya. Malapit na siya at bubuhos niya na yung langis. Sabi ng Diyos, hindi yan. Okay, anyway, pili siya. Ito, mas mukhang hari pa rin. Lapit siya. Sabi ng Diyos, hindi yan. Hanggang naubos yung mga anak na lalaki ni Jesse. Nagtataka yung propeta. Sabi mo, Panginoon, isa sa anak niya, magiging hari. So, nagtanong siya, wala ka na bang anak? Sabi ng tatay, si Jesse, meron pa eh. May isa akong anak eh, kaya lang yung isa kong anak, ano yun, mukhang hindi pwedeng hari yun eh. Kilala niyo na? Sa amin tawagin. Tinawag. Kasi yon bubugoy-bugoy eh. So tinawag, nag-aalaga ng tupa at lahat. Tapos nung dumating, sabi ng Diyos sa propeta, buhusan mo ng langis, yan ang aking napili. Tinuruan ng Diyos ang propeta, tandaan mo! Ako lang yung sumisigaw, pero ang Diyos hindi sumigaw. Kasi kailangan sumigaw ka sa pangangaral, para tandaan nyo rin. Sabi, tandaan mo, sabi ng Diyos, ang tao tumitingin sa panlabas. Saan tumitingin ang tao? Sa panlabas. Siyempre, ano titignan mo? Di na nakikita mo. Pero sabi niya, pero sabi ng Diyos, ako bilang Diyos ay tumitingin sa puso. Pero, kung anak ka ng Diyos, anong gusto ng Diyos sa iyo? Kung tatay mo siya, dapat kung saan siya tumitingin, doon ka rin tumingin. Amen. Amen. O, baka hindi ka anak ng Diyos. Pero syempre,
bilang tao, normal sa atin tumingin sa panlabas. Kaya nga minsan nadadaya tayo, yun, mukhang anak ng Diyos. Yun, ewan ko lang. Nakita ko nga yun eh. Nahuli ko yun. Kaya tayo, hindi umaabante. Para tayo mga ano eh, mga detective. Spy. Spy. Nag-i-spy tayo sa isa't isa. May alam ako. May kukwento ko sa iyo. Alam mo ba si sister? Alam mo ba si brother? Pupunta ng church pero... Okay, now, bakit ko to sinasabi sa inyo? Now, listen. Kung ang isang kapatid, sigurado ka na kapatid sa Panginoon. At somehow, kung ano man ang sitwasyon at pangyayari, nakita mo may nagawang kasalanan. Kung yung kapatid ba ay nakagawa ng kasalanan, yung ba ay pagpapatunay na hindi na siya anak ng Diyos? Yeah. No. Amen. No. Amen. Para kanino ang panalangin Ama namin? Sa mga walang Diyos? O sa mga anak ng Diyos? Sa mga anak ng Diyos. Pag kayo ay manalangin, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, patawad, ano? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na. Kaharian mo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us. Forgive us Trespasses. our sins, our trespasses. Anak ng Diyos, hihingi ng tawad. As we forgive them that sin against us. Okay. Sabi ni Brother Branham, ikaw ay banal, naging banal ka kasi yung problema mo ng sin, yung problema mo sa kasalanan, ang inayos ng Diyos. Amen. So, naging saint ka, kinonsider kang saint kasi nagkaroon ka ng pagbabago. Ano ang nabago? Ito nga, kailangan linawin din to eh. Anyway, familiar kayo sa 2 Corinthians 5:17? Okay. Sabi ng Bible, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Kung ang isang nilalang ay na kay Kristo, bago na siyang nilalang. Lahat ng bagay ay lumipas. Tingnan nyo ha. Pag hindi tama ang pagkaintindi mo doon, i-judge mo yung kapatid mo ng mali, pati sarili mo. Amen. Magiging ipokrito ka. Alam mo, nagkakamali ka, pero nagpapanggap ka. Kasi sabi ng Bible, pag nakay Kristo ka na bago ka nang nilalang. At pag bago ka nang nilalang, lumipas na lahat. Amen. May hindi lumipas eh. Kanina lang may nagawa akong hindi lumipas eh. So ano yung bagong nilalang? Ano yung lumipas na? Lumipas na ang kasalanan. Ano ang kasalanan? Turo ng propeta? Unbelief. Pastor ang sumasagot eh. Ang kasalanan ay kawalan ng pananampalataya. Amen. Unbelief. Hindi ka nananampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Kanino? Sa Diyos mismo. Amen. Kaya nga, nung narinig mo ang mensahe, nagdesisyon ka. Tama ang Diyos. Tama ang salita. Tama ang message of the hour. Amen. Kaya lumipas na ang pagiging unbeliever. Bago ka nang nilalang, hindi ka na unbeliever, believer ka na. Amen. Wala ka ng kasalanan. Amen. Amen. Pero sabi ni Brother Branham,
kahit wala ka ng kasalanan, pwede ka bang makagawa ng mga kasalanan? Amen. Tao lang, sabi ni sister. Okay, now, bakit ganun? Wala nang kasalanan, pero nakakagawa ng kasalanan. Sabi ni David, Psalms 51, ang tao ay pinanganak sa kasalanan, pinalaki sa katampalasanan. Born in sin, shapen in iniquity. So yung sin, okay na, believer ka na. Pero, yung sins, Mga kasalanan. yan ang sinasabi ng Romans 12:2. Be transformed by the renewing of your mind. Okay, bilisan ko. Tatlo kasi tayo. Bilang tao may tatlong bahagi. Kaluluwa, espiritu, katawan. So, na-born again ka. Na-baptize ka ng Holy Ghost. Natanggap mo ang kumpletong mensahe. Ano ang kumpletong mensahe? Para ma-born again ka? You must believe that God justified you, God sanctified you, Amen. and God Baptize. baptized you with the Holy Ghost, or made Himself known to you. Pinakilala niya ang sarili niya sa iyo. Amen. Nakilala mo ang Diyos. Alam mo na kung sino ang nag-iisang Diyos. Naunawa mo ang Godhead. Amen. Pag kompleto yan, meron ka ng complete birth. Sabi ni Brother Branham, kung sa turo lang ni Luther, hindi na mag-work ngayon. Sa turo ni Wesley, sanctification, hindi na mag-work ngayon. Kailangan kompleto. Okay? So kaya nga, pinaging banal ka na ng Diyos, pinawalang sala ka na ng Diyos, kilala mo pa ang tatay mo. Tatay mo at Diyos mo. Na ang tatay mo at Diyos mo ay pareho ng tatay at Diyos ng kapatid mo. Sino yung kapatid mo? Sino ang kapatid mo? Sino? Si Jesus Christ. Kapatid. Huwag niyo po akong tignan na masama. Si Jesus Christ, kapatid ko. Ang yabang mo naman, Brother Bonnie. Kapatid mo lang si Jesus. Of course, dakilang kapatid ko ang Panginoong Jesucristo. Panginoon ko siya. Pero kapatid ko siya. At ang aking kapatid na Panginoong Jesucristo ay may Ama at may Diyos. Amen. At ang kanyang Ama at Diyos ay akin ding Ama at akin ding Diyos. Sabi ng Bible, hindi nahihiya si Jesus na tawagin yung mga totoong mananampalataya na kanyang mga kapatid. Amen. Paano yung Brother Randy? Kung si Jesus ay Father, dapat hindi ako nahihiya na tawagin silang aking mga anak. Di ba dapat gano'n? Pero sabi ng Bible, ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay hindi kinahihiya na tawagin ang lahat ng totoong mga anak ng Diyos na kanyang mga kapatid. Sabi nga ng Bible, He is the firstborn among many brethren. Siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Okay, alam niyo ba sa Day of Judgment, sa araw ng paghatol, isa ako sa uupo kasama ni Kristo. Amen. Sana isa rin kayo. Di ba? Pinaghiwalay ang kambing, pinaghiwalay ang mga tupa. Mga tao. Sabi ng mga kambing, sabi ng Panginoon, nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Nagutom, hindi pinakain. Walang damit, hindi binigyan ng damit. Nakulong, hindi niyo ako binisita sa kulungan. Sabi ng mga tao, hindi, Panginoon. Hindi ka namin nakita sa mga ganyan. Sabi ng Panginoon, yung hindi niyo ginawa sa isa sa mga maliliit kong kapatid na ito. Bible yan. Amen. Hindi niyo ginawa sa akin. Ganon din sa kabila. Positive naman. Tupa.
Nauwaw ako, pinainom niyo ako. Nagutom, pinakain niyo ako. Nakulong, binisita. Honest sila. Lord, honestly, hindi. Sabi niya, tama naman. Hindi ako mismo. Pero yung pinakain nyo, pinainom nyo, binigyan nyo ng damit, binisita sa kulungan, parehas ang buhay namin. Kasi kapatid ko sila. Amen. Pasok! Pasok! Nakita nyo? Actually, yung scripture na yon, si Sir nagtatanggal ng burden sa atin eh. Hindi naman para, wag na natin i-share. Kasi, may mga tao talaga, hindi makakarinig ng mabuting balita. Pero, makikita nila ang mabuting balita. Ano sabi ng Bible? Ang totoong anak ng Diyos ay nakikita at nababasa ng mga tao. Dahil sila ay mga buhay na salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sabi ni Brother Bana, mapalad kayo. Huwag nyo na pangarapin. Magsisikaw dito. Kasi pwede ka rin naman mangaral. Sa magitan ng iyong buhay. Mas makapangyarihan. Hindi natin sinasabi, makapangyarihan ang pangangaral ng buhay. Amen? Hindi natin binababa ang salita ng Diyos. Okay? Sabi nga, may naalala akong awit eh. Nung nasa denomination kami. Sabi niya, you're the only Jesus some will ever see. You're the only words of life some will ever hear. Marahil hindi nila maririnig ang totoong Jesus. Pero pag nakita sa buhay natin ang totoong Jesus, tayo lang ang Jesus na makikita nila. Amen. Amen. Okay. So, paano nagiging banal? Paano nagiging banal? Banal ka na, hindi mo lang alam. Paano na lalaman na banal? Pag narinig mo ang turo ni Kristo. Turo lang ni Kristo ang mag-identify sa anak niya. Okay? So yung isa-isa natin, doctrine of Christ, teaching of Christ. Yung justification, turo yan ni Kristo. Yung sanctification, turo yan ni Kristo. Yung baptism of the Holy Spirit, turo yan ni Kristo. Pero ang turo ni Kristo ngayon, dapat kompleto. Okay? At yan ang mag-identify ng buhay. Okay? So, kasi, minsan isipin natin, minsan may nagtanong, brother, paano mo malalaman kung kapatid mo kay Kristo o hindi? Mahirap. Pero, sabi ni Brother Branham sa message niya, bigyan mo ako ng 2 minutes. Malalaman ko kung Kristiyano o hindi. Na-realize ko, totoo pala yun. Now, it doesn't mean na pag kinausap ng 2 minutes ay tapos na. Halimbawa, may kakausapin ako sa inyo. Usap tayo, tapos hindi kayo nakapasa sa usapan natin. So, sa time na yon, masasabi ko, hindi mo pa alam na anak ka ng Diyos. Okay? Pero, opportunity yon. Pwede kong i-share sa iyo. Sino ba ang anak ng Diyos? At pag sinare ko sa iyo kung sino ang anak ng Diyos at merong tumutugon sa puso mo, tama yun na. Tapos, ikaw pa magsasabi sa akin, brother, ilubog mo na ako sa tubig. Yun ang patunay na anak ka pala ng Diyos, banal ka pala, hindi mo lang alam. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Okay, now anyway,
May problema ba dyan? May pwede ba maging problema dyan? Meron. Kasi pwede mong maisip na anak ka ng Diyos. Yung sinishare sa'yo, tanggapin mo bilang anak ng Diyos. Sabi mo, oo, ako yan. Sige, brother, bautismohan mo ako sa tubig. Susunod ako, maglilingkod. Okay, pero, ngayon, may binigay na huling exam si Brother Branham. Kaya pala nagsasabi si Brother Branham, word test. I-test mo ng word. Okay, ano yung huling pagtitest kung anak ba ng Diyos o hindi? Okay? So ngayon, ganito. Tatanungin mo ngayon yung nagkiklaim na anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos? Yes, brother. Praise the Lord. Okay. Kung hindi mo mamasamain, tatanungin ko, sino ang nag-share sa iyo ng gospel? Ngayon, sabi niya, ang nag-share sa akin ng gospel ay isang Baptist. So, Baptist. Ano ang mensahe ng Baptist? Kompleto ba? Hindi. Hindi. Ang mensahe ng Baptist, justification lang. O kung medyo umangat, pwede umangat sa sanctification. Pero hindi kompleto. Sabi ni Brother Branham, hindi yan complete birth. Ngayon, ikaw na nagsasabi sa akin, anak ka ng Diyos, tinanong ko kung sino nag-share sa iyo ng gospel na alam mo, at tinanggap mo, nagsasabi sa akin, na ang naging spiritual na magulang mo ay baog. Sabi ni Pablo, ituloy-tuloy ko na lang, pag meron kayong sagap na gusto nyo ng verse, sasabihin ko na lang. Mamaya, para tuloy-tuloy, okay? Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nyo ba alam na sa magitan ng ebanghelyo na ibinahagi ko sa inyo, kayo ay aking naging mga anak. Ako ay naging tatay nyo. Sabi ng Bible. Kaya dapat, kilala mo ang tatay mo, spiritually. Ngayon, kung ang tatay mo, spiritually, ay hindi talagang message believer. Anong gusto mo sabihin, Brother Bon? Alam niyo ba, nakaramihan sa message believers, sa message world, ay naniniwala sa oneness gospel. Okay? Naintindihan ninyo? Okay, dahil kayo ay naturuan na, alam nyo na ang turo ng oneness, kahit naniniwala kay Brother Branham, kahit naniniwala sa Bible. Sabi ni Brother Branham, hindi siya oneness. Ibig sabihin, walang buhay. Kaya nga, anyway, banggitin ko na. Kasi minsan may nag-iisip, ba't ganon? Ba't nangyayin ganon? Hindi ako natatakot. Okay. Anyway, kilala niyo si Brother Sernan. Dati kong pastor, kasama namin. Naiintindihan niya ang Godhead. Dahil tinuro ni Brother Branham, life comes through the body. Tinuro ni Brother Tony, aking apostol, life comes through the body. Chinek namin si Brother Sernan. Brother Sernan, sino ang spiritual father mo? Sabi niya, si Brother Rocky Beralio. Si Brother Rocky Beralio, hindi niya tinanggap ang Godhead. Oneness. Okay? Mabigat. Pero, sabi ko nga, kanina nagkakwentuhan kami, hindi ko alam kung kailan matatapos yung paghiwalay ng paghiwalay ng paghiwalay. Kasi, nung pumasok ako sa message, akala ko ba sa message believer, sama-sama tayo. Oh, ang saya. Tapos, dumating ang Godhead. Hiwalay. Tapos dumating yung linya ng buhay. Hiwalay na naman. Alam niyo ba, ang pinakamalungkot na paglalakbay sa paglilingkod sa Panginoon ay ang tamang paglilingkod? Ang tawag dyan ay lakad ni Enoch. Basahin niyo ang Bible. Hindi ko na babasahin.
Si Enoch ay may anak, mga anak, may asawa. Sino na rapture? Sino? Si Enoch lang, pastor. Ang lungkot. Hindi niya ba sinare sa asawa niya? Di ba, asawa mo, mahal mo, share mo. Pero kahit asawa mo, kung walang binhi ng Diyos, may magagawa ka? Kahit anak mo, kung walang binhi ng Diyos, may magagawa ka? Pero purihin ng Diyos. Sabi ng mensahe, sa mga mahal natin sa buhay, dahil mahal natin sa buhay, kahit hindi sila ma-rapture, Brother Andy, sabi ng Diyos sa propeta, lahat ng minahal mo at nagmahal sa'yo, binibigay ko sa'yo bilang mana. God. Amen. Amen. Kasi wala naman tayong magagawa eh. Alam natin tama ito. Ito talaga ang tamang daan. Pero hindi mo sila pwedeng hilahin. Dito kayo. Kung walang piliin ng Diyos. Pero, sabi ng propeta, sabi ng mensahe. Di ba? May dalawang lugar sa bagong langit at bagong lupa. Amen. So, sino yung nasa loob sa Holy City, New Jerusalem? Yung may buhay lang ng Diyos ang nasa loob. Bride. Anong buhay meron sila? Parehas ng Diyos. Ano meron ng Diyos? Eternal life. Ano meron ang titira sa syudad? May eternal life. Pero may titira sa labas. Alam nyo ba na wala silang eternal life? Pero bibigyan sila ng immortal life. Kasi hindi pwedeng bigyan ng Diyos ng eternal life yung mga mahal natin sa buhay. Pero purihin ng Diyos. Mabubuhay din sila ng walang kamatayan. Nandun din sila. Pero nasa labas sila. Hindi natin pwedeng ipasok. Kaya huwag niyo pipilitin. Yung mga mahal niyo sa buhay, huwag niyo pilitin. I-share niyo. Ayaw tanggapin. Huwag niyo pilitin. Baka mamusong pa sila. Kasi ngayon ang panahon na ang pamumusong ay wala ng kapatawaran. Ingatan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Kasi minsan, baka tayo pa ang magbuyo. Yun sinasabi ng Bible. Huwag nyo sila ibuyo! Ephesians. Huwag nyo ibuyo ang inyong mga anak. Mahal nyo sila. Anak nyo sila. Pamilya nyo sila. Huwag nyo ibuyo. Kasi panahon na ng Espiritu Santo. Gawin ang mabilis na kwento. Nandito pa ang propeta, buhay pa. Siguro na kwento na ni Pastor. May sinisiran siya. Tapos yung babae may alagang mga baka. Nagpipreach si Brother Branham. Nagawain katulad nito. Dumaan sa harap yung babae na may alagang mga baka. Sabi ng babae, kahit baka ko, hindi ko pasisimbay dyan! Ganon mga kapatid. Sabi niya kahit yung alaga kong baka, hindi ko pasisimbahin dyan sa simbahan na yan. Alam niyo nangyari? Actually, pamumusong yun mga kapatid. Hindi pamumusong kay Brother Branham, hindi pamumusong sa church, sa mga kapatiran, pamumusong sa Espiritu Santo. Kumilos ang Diyos. O nag-utos sa mga anghel. Puksain. Bumaba ang mga anghel. Talagang halos mamatay na. Lumabas daw yung mata. May nakakita. Tinakbo sa ospital. Pinahintulot ng Diyos na huwag muna mamatay. Para pagdating sa ospital, syempre tatanungin, ano nangyari sa'yo? Tawagin niyo yung pastor doon, yung William Marion Branham. Ipag-pray ako. Bakit? Kasi sinabi ko lang eh. Pati baka ko hindi pa sisimbahin nun. Kahit baka ko, ito kayo na yan. Tawagin niyo pala yung William Marion Branham. Punta dito, ipag-pray ako para gumaling ako. Ay tumakbo. Galing sa ospital, papunta sa church kung nasan si Brother Branham. Bibili si Brother Branham. Bigla may lumapit na.
Mga kapatid, itigil muna natin ang gawain. May emergency. Kung ano man, baka pinatake over kay brother ni Bill. Takbo si Barban. Pagdating sa ospital, nag-utos na pala doon. Umalis ka na dyan! Tigok. Pagdating ni Barban, patay na. Sabi ni Barban, ano ba nangyari? Kinuwento nung hospital staff. Kasi ho, Reverend Branham, kwento nitong babaeng ito. Kasi nakaluwa pa yung mata. Sabi niyo ito. Then, na-realize ni Brother Branham. Namusong. Pinag-pray ba ni Brother Branham? Patay na. Actually, kahit patay na, pwede niya ipag-pray para mabuhay. Pwede? Pwede. Pero hindi niya pinag-pray. Kasi alam niya, gawa na ng Diyos yun. Actually, nahabag siya. Sabi niya, ito yung pamumusong. Question. Kay Brother Branham lang ba mangyayari? Sa atin din. Ang mamumusong sa mga totoong anak ng Diyos, sa totoong gawain ng Diyos, walang kapatawaran. Sa mundong ito at sa mundong darating. Kaya kung hindi nyo naiintindihan ang mensahe, ang turo, isipin nyo na lang ang bibig nyo. Pag may naisip kayo, huwag nyo banggitin. Parang awa nyo. Para maligtas kayo man lang. Dahil sa sandaling mamusong kayo sa tamang pananampalataya, tapos na kayo sa mundong ito at sa mundong darating. Sa biyaya ng Diyos, naging addict na po ako. Kaya ngayon, ako ay pusher. Sana hindi sacrilegious no? Tutulak ng salita ng Diyos. Amen. So, tulak-tulak na kami ni Pastor. Hindi nyo, tulak sila, Brother Bonnie, sila, Pastor, pero tulak, may tulak pala dyan. Oo, tinutulak namin ang totoong salita. Yan. Amen. Kung maniwala kayo sa hindi, sabi ng Bible, okay, basahin natin. Kasi, minsan nagtataka tayo, ano ba talaga ang gospel? Di ba? Minsan nag-isip tayo, akala ko gospel na yon. Magsisi ka, tanggapin mo ang Panginoon, pinawalang sala ka. Gospel ba yun o hindi? Gospel. Okay? Pero anong gospel yon? Gospel in part. Okay, 1 Corinthians 13. Anyway, huwag niyo na basahin. Sabi ni Pablo, alam natin bahagya. At nangangaral tayo ng bahagya. Okay, we know in part, we prophesy in part. Kaya ang mga turo, gaano man katama, pero kung ang turo ay hindi mula sa bukas na aklat, ang turo ay bahagya. Pero kung ang turo ay sa bukas na aklat, doon pa lang pwedeng magsimula ang pangangaral ng ibanghelyong ito. Sabi ng Bible, ang ibanghelyong ito ay ipangangaral sa buong mundo at darating ang wakas. Ibig sabihin, yung ibanghelyo sa magitan ni Luther ay ibanghelyo noon. Ang ibanghelyo sa magitan ni Wesley ay naging ibanghelyo noon. Ewan ko narinig niyo na. Kaya ang sabi diyan, lahat ng gospel na impart ay nagiging that gospel. Pero ano ang dapat i-share? This gospel. Ang ibanghelyong ito. Ito lang ang ibanghelyo na totoong magbibigay buhay sa totoong anak ng
Diyos. Amen. This gospel. This gospel shall be preached to all nations, and then the end shall come. Kailangan pala mabuksan ang 7 seals. Alam niyo ba kung ano tawag sa gospel na to? Maraming tawag sa gospel na to. Ang gospel na to ay tinatawag na Godhead Gospel. Ang gospel na to ay tinatawag na Baptism of the Holy Ghost. Ang gospel na to ay tinatawag na 7th seal gospel. 7, ang 7. Okay? So, marami pa. Okay, pero, ano ba tong gospel na to? Okay? Okay, babasahin. Anyway. Actually, ang daming kong quotes at scripture. Pero, ayaw ko kayong mabore. Sabi ng propeta, pag ang nakikinig, nabobore, naboboring ba? Kasalanan ng preacher. Anyway, so, para huwag kayo mabore, isi-share ko na. Sabi ni Brother Branham, okay, narinig niyo na ba na may 3 ministry si Brother Branham? Okay, ano ang 3 ministry ni Brother Branham? Starlight, Moonlight, Sunlight. Okay, sa Starlight at Moonlight, sabi ni Brother Branham, ang gospel ay may 3 steps. Step 1, Step 2, Step 3. Ano yun? Step 1, justification. Step 2, sanctification. Step 3, baptism of the Holy Ghost. Okay? Pero, pagbukas ng aklat sa ika-7 tatak, 7th seal, sa Sunlight Ministry, Son of Man Ministry, sabi ni Brother Branham, akala ko steps. Quote to quote. Pero hindi pala steps. Sabi ni Brother Branham, hindi steps. Sabi ni Brother Branham, istasyon pala. Tatawagin kong istasyon. Ano ang pinagkaiba ng istasyon sa step? So nakikita nyo, nag-i-step ako. Yan, steps yan. Step 1, step 2, step 3. Pero anong istasyon? Sino sa inyo nakapunta na sa istasyon? Hintayan. Istasyon ng bus. Istasyon ng eroplano. Waiting station. So, sa istasyon, doon ka sasakay. Pag sumakay ka, makakabiyahe ka. Okay? So, dati ang istasyon, justification. Sabi ng Bible, pag dumating ang kaaway katulad ng baha, magtataas ang Diyos ng kanyang standard para kalabanin ang baha ng diablo. Ano nangyayari? Lumabas ang message ng justification, ginamit si Luther, may totoong mga mananampalataya. Pero ang diablo nang gagaya, ginaya, ganun pala daw maliligtas, magsisi, tanggapin si Jesus Christ, Panginoon tagapagligtas, bumaha ang pagkilos ng kaaway sa justification. Kaya, ang justification message ay naging 2:5. Madaling maligtas, magsisi, tanggapin si Jesus Christ, Panginoon tagapagligtas, ligtas ka. Baha na. Halo-halo na. So, nagtaas ang Diyos ng standard. Anong standard niya? Baptism of the Holy Ghost. So, pagkatapos ng justification, bumaha sa justification, inangat ng Diyos, ngayon naman ay sanctification. Yung mga tao na tumanggap kay Jesus Panginoon tagapagligtas, na nananampalataya, na nagpapawalang sala ang Diyos, yung malawak na daan, naging malawak na daan, nagsimula bilang makipot na daan. Bumaha, kumilos ang kaaway, naging malawak na daan. The same narrow way became the broad way. Hindi ba ang original na daan sa Garden of Eden ay ang daan ng puno ng buhay? Isa lang naman ang puno eh. Isa lang ang puno sa gitna.
Pero sabi ni Brother Branham, yung puno ng buhay, binaluktot ng kaaway, kaya yung puno ng buhay, naging puno ng kaalaman, ng mabuti at masama. Amen? So, ganun. Magmula sa Garden of Eden hanggang sa ating panahon. Bumaha ng justification. Kaya ngayon, mag-share ka. Di ko na kailangan yan, ligtas na ako eh. Di ba? Baha na eh. Pero sa may binhi ng Diyos, nung dumating ang pagpapaging banal ng Diyos, sanctification message, sabi nila, tama yan eh. Tama yan. Dahil may binhi sila na recognize ng katotohanan. Umangat. Again, ginaya ng kaaway, bumaha naman ang sanctification message. Yung makipot na daan na nagsimula na sanctification, naging malawak na daan na sanctification. Bahana naman. Pero hindi pwedeng magpatalo ang Diyos. Nag-raise up siya ng standard. Anong ginawa ng Diyos? Isinaoli ang mga Restoration. kaloob. Restoration of gifts. Kaya, noong panahon na yon, talagang powerful. Patungan ng kamay, bumabagsak. Patay, nabubuhay, may sakit, gumagaling. Talagang yung gifts. Pinatunay ng Diyos, sa akin yan, may gifts eh. Sabi ng kaaway, ganun pala yun. Magaya nga. Ngayon, may isang sikat na gumaya sa buong mundo na nagngangalang Benny Hinn. At marami pa sila. Example lang si Benny Hinn. Sabi na tama yun kasi gumagaling ang may sakit. Signs and wonders. Sabi ng Diyos, bahana naman, kailangan ko iligtas ang aking mga anak. Kaya dumating ang baptism of the Holy Spirit. So, ngayon, ang istasyon ba na huli ay ang baptism of the Holy Spirit? Hindi. Sabi ni Brother Branham, quote uli, ang justification, nagbibigay daan sa sanctification. Ang sanctification, nagbibigay daan sa baptism of the Holy Spirit. Finally, sabi ni Brother Branham, ang baptism of the Holy Spirit ay magbibigay daan sa Espiritu Santo mismo. John 14:12. Sabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nananampalataya sa akin ay gagawin din ng isa. Okay, sa English, he, singular. The works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do because I go to the Father. Again, may pagkakaiba na naman sa turo ni Brother Branham kasi sa starlight, sa moonlight, ang sabi ni Brother Branham, para sa lahat. Pagdating sa sunlight, one-man ministry pala ang 1412 ng John. Isa lang ang gagawa. In fact, nagawa na. Sino yun? Si Brother William Marion Branham. Bakit nagawa ni Brother Branham? Mas maraming patay ang nabuhay sa ministry ni Brother Branham. Sino ang gumawa? Ang Holy Ghost mismo. Hindi yun magagawa ng tao. Kung paano ang anak ng Diyos, aking kapatid, inyo ring kapatid, si Jesus Christ. Ano sabi niya? Siya daw ba ang nagtuturo? Sa kanya daw ba galing yung turo? Sabi niya, ang turo ko hindi sa akin. Kundi sa kanya. Siya ba nagpapagaling? Siya ba bumubuhay ng patay? Sabi niya, hindi ako ang nagpapagaling. Hindi ako bumubuhay ng patay. Siya! John 14:6. I am the way. Sabi ni Jesus, the truth and the life. No man cometh to the Father but by me. Kanino ba tayong tagasunod?
Yes, sumusunod tayo kay Brother Branham. Bakit natin sumusunod si Brother Branham? Kasi sinunod niya si Jesus Christ. Okay? Kung sinusunod ni Brother Branham si Jesus Christ, saan ba dapat dalhin ni Brother Branham ang mga kaluluwa, ang mga tao? Kay Jesus Christ? O katulad ni Jesus Christ, na dadalhin ang kaluluwa sa kanyang Ama? Amen. Amen. Kanino? Sa Ama. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, ang problema ng ministry, na maraming ministry, sana hindi yung ministry natin. Ang problema ng maraming ministry ay nadadala nila ang tao sa church. Nadadala nila ang tao sa denominasyon. Nadadala nila ang tao sa grupo. Pero, karamihan ng ministry, pumapalya, pumapalpak. Dahil hindi nila nadadala ang kaluluwa kay Kristo. Okay, magwawakas na ako. Anong ibig sabihin ni Brother Branham? Nadadaling kay Kristo. Sino ba ang Kristo? Sino ang Kristo? Ang Ama. Parinig si Pastor? Nag-agree pa kayo na ang Kristo ang Ama? Amen. Yung iba nag-iisip, hindi pa yung anak ang Kristo. Okay. Akala ko rin dati, ang Kristo lang ay ang anak. Oo, Kristo ang anak. Nagturo si Brother Branham. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kahit ang Bible, kung ano puno, siya ang bunga. Hindi naman pwede mangga ang puno. Santol. Santol ang bunga. Kung ang bunga Kristo, ano kaya ang pinagmulan? Kristo rin. Hindi pwede magkaroon ng Kristo na hindi nagmula sa Kristo. Ang pagkakaiba ng Kristo na alam ng majority ay Kristong nakita, namasdan, pinako sa krus, pinanganak ni Mary. Pero, ang panahon na to ay pagkukumpleto ng mensahe. Nagtanong si Jesus Christ sa mga disciples niya, na nandito siya 2,000 years ago. Sabi, sino ako? Sumagot, shortcut na uli. Sabi ni Pedro. Kasi sabi, propeta daw siya. Sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Kristo talaga siya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Okay, nung panahon ng unang pagdating, first coming, hindi pa nagpapakilala ang buhay na Diyos. Pero ngayon, nagpakilala na siya. In fact, hindi lang siya nagpakilala bilang Kristo. Kaya nga nalilito yung marami sa message eh. Nabaptize na ako sa pangalan ng Diyos ha. Ano pangalan ng Diyos? Lord Jesus Christ. Sino yung Diyos na kilala mo kung saan ka binautismuhan? Yung nag-iisang Diyos, yung napako sa krus, at nung muling nabuhay, naging espiritu. Bumalik sa pagiging espiritu. Ang nag-iisang Diyos. Oneness. Mali yun. Hindi yun ang tinuturo ng Bible, hindi yun ang tinuturo ni Brother Branham. Okay? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, pagkatapos ng pagbukas ng 7 tatak, karamihan ng pagtuturo ni Jesus Christ patungkol sa pagpapakilala. Sino pinapakilala niya? Hindi na naman kailangan ipakilala yung anak eh. Kilala na ang anak. Tingnan yung title. Who is Jesus? Kilala na ng tao yung Jesus. So kung ang Jesus na kilala ng tao ay yung nakitang Jesus, hindi yun ang pinapakilala ni Brother Branham. Sabi ng turo ni Brother Branham, sino si Melchizedek? Hindi na pinapakilala ang anak. Isa sa pinakamahalagang mensahe ng propeta, mahalaga lahat, ang hiwaga ng Diyos na nahayag. Ano daw ang hiwaga ng Diyos na nahayag?
eh. Para question mark yung blank ang hiwaga ng Diyos na nahayag. Sirit na? Okay, anyway, ang title ng message ni Brother Branham, Christ is the mystery of God revealed. Ang Kristo, ang hiwaga ng Diyos na nahayag. Kung kilala na ng buong mundo yung Kristo 2,000 years ago, ba't kailangan pang ihayag, maghayag ng isang Kristo na walang sense? Walang sense! Ba't may i-reveal pa si Brother Branham? Common sense na yan eh. Kristo, hinapa ko sa krus. Yan pagtanungin mo, sino ang Kristo? Hinapa ko sa krus. Kaya nga nung nagbukas ang Diyos, meron palang quote. Na nung si Jesus Christ ay ibinautismo ni John the Baptist, nanahan si Jesus kay Jesus. Nanahan si Jesus kay Jesus. Jesus in Jesus. Kala ko sila ng Jesus. Ba't may Jesus na nanahan? Sabi ng Juanes, siya rin yun. Isa na yun. Pinipilit eh, tinitwist. Sabi ni Brother Branham, si Jesus, hindi pwedeng siya ang maging sarili niyang ama. Dahil siya ay may ama at siya ay anak. Sabi ng Bible, pag hindi ka naniwala na may ama at may anak, ikaw ay Antikristo. Kala nila, literal, tatatakan 666. Oh, pila! Tatatakan ko yun sa 666. Message believer. Naniniwala kay Brother Branham. Naniniwala sa Bible. May tatak 666. Antichrist. Oneness. Message believer. Tatay mo, oneness message believer. Tatay mo, Antichrist. Ikaw, anak ng totoong Kristo. Hindi madadaya ang totoong binhi. Amen. Susubukan. Pero ang totoong binhi, hindi madadaya. Sa maniwala kayo sa hindi, ang nakakatakot, yung pinakamalapit. Alam niyo ba kung anong pinakamalapit sa totoong pananampalataya? Brother Randy? Godhead din. Pero i-check mo kung may buhay o wala. Nalangin tayo. Father God, mabigat po ang pangangaral, pinasasalamatan ka namin. Narito po ang mga kaluluwa, kilala mo ang bawat isa. Bilang iyong lingkod, nananalangin. Kung sakali meron pang binhi na hindi pa nabubuksan, sa kapangyarihan ng pangalan ng iyong bugtong na anak, dinadalangin namin ang kapangyarihan mo ang magbigay buhay. Father God, pinasasalamatan ka namin dahil iniingatan mo ang iyong mga binhi. Pinasasalamatan ka namin dahil palagi kang nagtataas ng iyong standard. Panginoon, dumating na kami sa kahuli-hulihang standard na iyong itinaas. Walang iba kundi ikaw mismo. Hindi na ang pagpapawalang sala mo, hindi na ang pagpapaging banal mo, hindi na ang pagsasaoli mo ng mga kaloob, at hindi na rin ang bautismo ng Espiritu Santo o ang pagpapakilala mo sa iyong sarili. Subalit, ikaw na mismo. Amang Diyos, katulad ng iyong bugtong na anak, katulad ng aming mahal na propeta, ang Omega Son of Man Ministry, kami ay nasa ilalim niya. Wala rin po kami magagawa kundi sa pamamagitan mo. Narito ang aking mga kapatid kay Kristo. Narito ang aking mga kapatid sa aming Ama at aming Diyos na Kristo. Dakilang Diyos, ikaw ang
nakakaalam kung gaano pa katagal ang aming pananatili sa mundong ito. Subalit kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na maunawaan na isa kami sa totoong anak mo. Alam namin, Panginoon, kung kami ay lubos na magpapasakop sa iyo, kung kami ay lubos na magpapanguna sa iyong dakilang Espiritu, kung kami ay magtutuon ng aming pansin sa iyong kaharian. Sinabi mo sa magitan ni Apostol Pablo, ituon na namin ang aming damdamin at lahat ng bahagi ng aming pag-iisip at lahat ng aming buhay sa mga bagay sa iyong kaharian. Father God, I pray for my brethren at sa bawat kaluluwa na narito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo ang aking kamanggagawa, Pastor Peru, kanyang pamilya, mga kapatiran po dito. Gamitin mo po sila upang matawag ang huling binhi. At sa lahat ng natawag na, kumpletuhin mo po ang aming mga pangangailangan upang hindi lang malinaw sa amin na kami ay tunay na may kapanganakan. Dalhin mo po kami sa pagkupkop. Salamat sa espiritu ng pagkupkop. Thank you, Father. Bless this church. Bless your bride in this place. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Salamat sa Panginoon at narinig po natin mga kapatid ang napakagandang mensahe. And that is the message, not what we call partly. Amen. Nabago niya pasok kanina na impart, bakit kundi this is the perfect message. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Na alam natin na ang Panginoon naglagay ng kaloob para i-perfect ang sense. Kaya nabanggit kanina, hindi po mapiperfect ang sense mga kapatid kapag may nangangaral po dito na hindi po bautismado ng Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? Kasi sila po yung daluyan ng tubig ng buhay. Kaya yun lang mga kapatid ay nabanggit nga ni Pastor kanina para ito yaon doon sa mga tao, mga kaluluwa na may binhi. At kung may binhi, predestinado. Amen ba mga kapatid? Predestinado sa buhay na inihanda ng Panginoon. Kaya nga ang kailangan po mga kapatid natin ay maunawaan talaga. Marami po ngayon mga Kristiyano, mga mananambahan, mga tao. No, satisfied sila para bang dahil ang lupa ay puno na ng mga reliyon, so para bang ang dating ay para bang masasakdal ang tao, maliligtas ang mga tao dito sa lupa. Hindi, yaon lamang ng mga may binhi. Kaya nga ang kaligtasan natin, for a further explanation mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi po sa grupo. Amen ba mga kapatid? Kaya pinangaral dito ni Pastor, ang kaligtasan ay nakabase sa salita. Kaya may nabanggit sa kanina, test them the word. Amen? Malalaman mo ang isang tao na siya'y may binhi, kung siya'y anak ng Diyos, sa pamagitan ng napapanginain niyang salita. Salita na taglay ng kanyang pananampalataya. Amen ba? Kaya hindi po dito pinag-usapan. Kay Minoy, nandito si Nainura.
nandito nyo ang inyo pong apo, hindi po yan dito para simba-simbahan. Hindi po ganun ang dating sa atin dito. Kasi narito tayo para sa isang dahilan, para makinig. At naniniwala po kami na si Pastor Boni ay hindi po yan mag-aksaya ng panahon. Si Brother Josel, mga kapatid, hindi mag-aksayan dito ng panahon po sila. Kung nalalaman lang naman nila na ang ituturo nila doon sa nalalaman natin ay parehas lang. Nakukuha nyo ba ibig sabihin? Alam ko mga kapatid na ang isang ministro, mga kapatid, dumating sa isang lugar para ituro pawang hindi dumating sa kanyang kaalaman, kundi ito ay galing sa bibig ng Diyos. Kaya nag-access sila ng panahon para mapunta po dito. And hindi ko po sinasabi, ako rin, kahit nagtuturo po sa inyo as a pastor, ay hindi ko inaari na ang lahat ay alam ko na. That is true. Kaya nga mga kapatid, kumbaga yung fivefold ay para nagbabak-apan po yan. Hindi yan nagsasarili ng sarili nilang revelasyon, sarili nilang tupa. Wala pong tupa po kami. Ibinigay lang po ng Diyos sa amin kayo na bantay. Pero ang isang pastor natin ay ang Panginoong Jesus Cristo. Kaya salamat at salamat po sa inyong mga kapatid na pagdalo. Si Tay Miloy, sana Tay Miloy, hindi na po ito yung una na inura at huli. Sana po ay magpatuloy po tayo. At pasalamatan po natin una ang ating Panginoong Jesus. At narito rin si Pastor Boni, salamat din po Pastor at pinaulakan niyo po. Nasabi niya nga kanina, medyo nanibago siya dahil nung pumunta kasi dito sila Pastor Boni, akala ko third time na to. Second time pa lang pala. Pastor, second time pa lang itong punta niyo dito. Kaya nanibago siya kasi nung napunta sila dito, naka-ban sila. Close ban ba? Hindi katulad ng habalaban. Yung mga pati alpog. Libre pulbos. Sabi ko kay Pastor Boni, Pastor, siguro sa pabalik-balik nyo na. Kasi actually, sabi ko ngayon doon sa Kibits, kasi kapon nandoon sila sa Kibits, yun po ang kinuha nilang venue para pumunta kami doon. Sabi, ito na po ang simula, Pastor, sa marahil na nagkaroon po dito ng access ang message ng open door dahil sa kay Pastor Boni, kay Brother Joseph. Ay sa tingin ko ito ay tuloy-tuloy na talaga. Amen. Amen. Ipanalangin po natin na marating, no? Parang nga sabi ni Pastor Boni, parang nato ang lahat na pag naabot na yung huling binig, tapos na uwian na. Kung ganun nga. Amen. Pero marahil nagsisimula pa lang tayo. Pero baka mangilan-ngilan na lang yung mga bini. Hindi natin alam. Amen. Pero kung marami pa dapat marating, so trabaho lang tayo. Panalangin po natin si Pastor Boni, Brother Josel, na kasi ang paglalakbay hindi rin basta-basta. No? Bigyan sila ng lakas and financially, mga kapatid, ay ang Panginoon ang mag-provide. At tayo ay patuloy na manalangin para sa kanila. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo. Praise God. At gusto kong tawagin si Brother Randy sa thanksgiving offering. At tayo po yung manalangin mga kapatid, at habang ako yung nanalangin, nais ko rin na ni Brother Randy ang offering sa tithing. Panginoon, marami pong salamat sa oras po na ito, sa aming pagtatapos. At narito po si Pastor Boni na tunay po Panginoon sa isang layunin na maipaabot po sa amin ang mensahe na aming pinaniwalaan na huling mensahe at napapanahon. At ito'y inihanda mo exclusively para sa iyong mga
saints. Kaya Lord, tulungan mo po kami. Napakabuti na marinig po namin ang iyong mga salita na napapanahon. Kundi, ano naman ang kabuluhan nito, Panginoon, kung wala ito, Panginoong tinatawag na ebidensya sa araw-araw ng aming mga buhay. Yes, Lord. Sabi ni Apostol Pablo, kami ang buhay na salita. Buhay na Biblia na nababasa, nakikita ng mga tao. Kaya nga, katulad ng sinabi ni Pastor Buni kanina, may mga taong hindi nakarinig, ngunit nakita nila ang salita sa pamagitan ng iyong mga anak. Salamat Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Ang iyong mga manggagawa, dalhin mo ang bawat isa sa amin na kung saan nandun ang iyong mga tupa na dapat tawagin para sa iyong karya. Yes, Lord. Salamat po Lord sa kalakasan. Salamat din sa mga kagalingan na pinagkaloob. Salamat sa mga pagpapala, spiritual, material. Lahat ng papuri at pasalamat sa iyo lamang, pangalan na makapangyarihan walang ibang aming Panginoon, Jesus Cristo. Amen. Amen. Magandang tanghali po sa inyong